Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Walang magawa na ikan-away ni Han Sanchen ang kanyang kamay. Old Joe, naiinis ka ba sa akin o pinupuri mo ako? Ha 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 ha. Nagtawanan ang lahat. Ngumiti si Joe Yong. Kuya Su, hindi kita tinatawanan. Nagsasabi ako ng totoo. Isipin mo, posible nga ang mga totoong bagay. Oo nga Kuya Su, may kasabihan nga na kapag dumating ang swerte, hindi mo mapipigilan, di ba ganyan ka na ngayon? Maaring walang dalawa, pero isa lang ang masasabi, sa ganitong paraan, magiging puno talaga ang drama. Si Kuya Su ang unang mananalo sa maliit na championship, at pagkatapos ay ang malaking championship, nakakamangha. Kung makukuha ni Kuya Su ang banal na bagay at ang taong nakalaan para sa banal na bagay, malamang na napakahusay ni Kuya Su, ito ay may mahiwagang kasanayan, pera, at pabor ng mga sikat na tindahan, ano ang bituin ng bukas. Ito ay oo, nakikinig sa pagyayabang ng isang grupo ng mga tao, hindi man lang nakaramdam ng saya si Han Sanchen. Alam na alam niya na ang sikat na tindahan at siya ay maaari lamang maging magkaaway, ngunit hindi kailanman maaaring maging magkaibigan, kaya imposibleng makuha ng tinatawag na itinadhana ang kanyang pagkakataon. Para sa kanya, ang mga sikreto at variable na binanggit ni Lao Liu ay hindi isang sorpresa, ngunit isang kompletong mensahe kay Han Sanchen na wala kang pagkakataong makasama ang misteryosong bagay. Gayunpaman, hindi maipaliwanag ni Han Sanchen ang mga bagay na ito, ni hindi niya maintindihan ang mga ito. Okay, everyone, halos tapos na tayong uminom at kumain, let's drink some tea and get ready to go. Itinigil ni Joe Yung ang larong ito nang naaangkop. Pagkatapos tumango ang lahat, inayos ni Joe Yung ang kanyang mga katulong na magsimulang maghanda ng tsaa. Sa tea party, halatang mas makatwiran ang mga tao kaysa dati, pagkatapos ng lahat, ang tsaa ay maaaring mapawi ang mga hangover, at ang mga pag-uusap ng lahat pagkatapos nilang matino ay unti-unting nagiging makatuwiran. Bandang 3:00 ng hapon ay may lumabas na grupo ng mga tao sa restaurant at tinungo ang venue. Sa oras na ito, ang pangunahing patio, bagaman walang mga ilaw, ay naging lubhang maligaya dahil sa iba't ibang mga dekorasyon. Ang buong conference hall ay napakalaki, na may mga hanay ng mga bangko na nakaayos ng maayos, at mayroong kasing dami ng 100 upuan sa ilalim ng kalawakan. May maliit na lamesa sa harap ng bawat upuan, bawat 4 o 5 tao ay medyo malapit sa isa't isa, sa tingin ko ito ay marahil isang sinasadyang hakbang ng organizer, ang layunin ay upang madaling magtipon ang mga manunood kapag wala silang gagawin, magkakasamang nakaupo ang maliliit na koponan. Ang grupo ni na Joe Yung at Han Sanchen, dahil sa dami ng tao, ay maaari lamang piliin na hatiin sila sa 3 mesa, may 2 malalaking mesa sa unahan, at may pangatlong mesa sa tabi nila sa likod na hanay. Pagkatapos naming makaupo, dinalhan kami ng mga katulong ng masarap na tsaa at merienda, kasama ang ilang prutas. Mga mahal na panauhin, ang super grand ceremony ngayon ay magsisimula sa oras sa 6:00 ng hapon, at ang buong proseso ay tatagal ng 1 oras. Pagkatapos mailigpit ng katulong ang mga gamit, sinabi niya sa lahat ang tungkol sa mga kaayusan ngayon, pagkatapos ay tumayo at umalis. Dumating ka ba ng medyo maaga? Medyo nanlumo si Joe Yung. Kung magsisimula ng 6:00, may halos 3 oras pa, which is 1 buong oras at kalahati, masyadong nakakatamad umupo dito at maghintay. Panipi, nagbigay ng mapait na ngiti si Ivory, kung umiinom ka ng tsaa at nakikipag-chat sa isang restaurant, dapat kang maghintay. Kung uminom ka ng tsaa at mag-chat-chat dito, maghihintay ka rin ba? Anong pinagkaiba? Tumango si Han Sanchen, parehong dahilan yan, halika, uminom ng tsaa at magkwentuhan. Dito,
Bamuka ang bibig ni Han Sanchen at Ivory, ngunit lahat ay walang gustong magsalita, tumahimik na lang sila pagdating nila. Ilang tao na ang nagsimulang mag-chat ulit. At sa muling pag-uusap ng grupong ito, unti-unting lumipas ang oras. Parami ng parami ang mga tao na nagsimulang pumasok, kasama na ang pamilya ng Shangguan. Pagkatapos ng Shangguan Qingyanchan ay sunod na silang bumati. Ang Han Sanchen at iba pa ay sinasadya o hindi. Sinasadya, nakapila sa magkabilang gilid ng venue bukod pa sa ilang taong patuloy na nagbibigay ng tsaa sa mga bisita at naglilinis ng mesa at sahig, maraming tao ang masunurin na nakatayo roon, na nagbibigay sa buong venue ng kakaibang pakiramdam ng kamahalan. Sa sandaling ito, dahan-daang umakyat sa entablado ang butler na nakilala noon ni Han Sanchen. Everyone, good evening. In behalf of the famous store, I welcome everyone to this event. The event is held for almost 7 days. Did you have a good time? Kasunod ng mga salita ng mayordomo, agad na sumambulat ang mga manunood sa masigasig na mga tugon. Mabuti, napakabuti. Nagkaroon kami ng magandang oras. Malumanay nang umiti ang mayordoma at sinabing, lahat ay masaya, which is the biggest service purpose of our famous store. Okay, I don't want to talk nonsense anymore. I believe you don't want me to waste time here, so I announce that the super grand ceremony has officially been started. Panipi-panipi, tonight, there will be a total of 12 rounds of our auctions. In fact, not only selected items is, presyo, ang sikat na tindahan sa oras na ito ay talagang walang mas mababang limitasyon sa pagpapatakbo ng pagkawala ng pera. Sa bawat pag-ikot ng mga nakikipagkompetensyang produkto, ang aming sikat na tindahan ay maaaring gumastos ng milyon-milyong amethyst, o kahit 10-10 milyon, o daan-daang milyon, gayunpaman, sa huli, sa engranding seremonya ngayong gabi, ang panimulang presyo ay isa lamang amethyst. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling nagpalakpakan at nagpalakpakan ang mga manunood. Hindi napigilan ni Han Sanchen ang mapangiti habang nakatingin sa stage. Ang tindahang ito ay marunong maglaro at magnegosyo. Nang sabihin niya ito, tila naluluji nga ang sikat na tindahan para kumita at umakit ng wave of goodwill, ngunit kung titingnan mo ng mabuti o isagawa ito ng kaunti, makikita mo na ang sikat na tindahan ay hindi nawawalan ng pera. Dahil ito ay isang auction. Basta buti na lang may mag-aagawan para agawin at kunan ng litrato. Habang patuloy na tumataas ang bidding, sa bandang huli, milyon-milyon o 10-10 milyon ang presyo ng amethyst, at syempre, maaaring daan-daang milyon din. At ang mga ito ay hindi maiiwasang lalampas sa halaga ng mismong bagay. So, saan naluluji ang mga sikat na tindahan? Imposibleng mawalan ng pera. Gayunpaman, wala talagang butas sa logika ng naturang alon ng mga operasyon. Sa unang tingin, akalain mo talaga na ang sikat na tindahan ay talagang sinisira ang bangko at ginagamit ito upang gantimpalaan ang mga VIPs. Mukhang umiiral ang pagpipinta ng mga cake kahit saang mundo sila naruroon. Agad ding nakita ni Su Yingxiao ang trick na ito at hindi napigil ang tumawa ng mapait. Tumanggo si Han Sanchen, ito ang dahilan kung bakit ang parehong bagay, sa ilalim ng operasyon ng mga henyo sa marketing, ay madalas na binabaligtad ang mga bagay-bagay at sinisira ang sitwasyon sa isang iglap. Okay, everyone, please be quiet for a moment. I have one last detail to explain, muling nagsalita ang mayordoma sa pagkakataong ito. Habang winawagayway niya ang kanyang mga kamay, muling tumahimik ang eksena. Pagkatapos ng 12 rounds ng auctions, mangyaring huwag kang magmadali sa pag-alis. Saglit naming na-reveal noon na magkakaroon ng super selling item. Sa grand ceremony na ito. Ang bagay na ito para sa pagbebenta ay napaka-misteryoso, ngunit napakamahal din, kaya ito ay iaanunsyo sa lahat ng personal ng may-ari ng aming sikat na tindahan. Upang masiguro ang pagiging patas at bigyang daan ang lahat na magkaroon ng pagkakataong makilahok ng pantay-pantay, sinabi ng aming may-ari ng tindahan na sa huling pagbebenta, pangalawa lang ang presyo. Ito ay tumatakbo pa rin sa layunin ng aming sikat na tindahan, iyon ay, maaari kaming mawalan ng pera, ngunit tiyak nakikita ito ng maraming pera, kaya ang pinakamahalagang bagay para sa pangwakas na pagbebenta ay ang lasa ng aming dealer. Sandali, sa tingin niya ay maibibigay niya ito sa sinumang naroroon, na maaaring kunin ang pinakahuling pagbebenta ng walang anumang gastos. Dito,
nais kong lahat ng mga natatanging panauhin ay magpakita ng magandang kapalaran. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, tumingin kay Ivory, at sinabing, sa totoo lang, ang ultimate sale na ito ay ang tunay na nalulugi. Sinabi ni Ivory, ngunit ang premium na nabuo ng nakaraang 12 round ng pagbid ay sapat na para mawalan sila ng kaunting pera sa huling pagbebenta. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, bilang isang negosyante, dapat unahin ang kita. Tumanggo si Ivory, totoo iyon, tingnan natin kung sino ang pinakahuling produkto na ito, at tingnan kung ang sikat na tindahan ay talagang gustong mawalan ng pera at kumita, o pareho ba ito sa nakaraang 12 round. Ngunit lahat ito ay isang marketing move na nagbebenta ng karne ng aso na may ulo ng tupa. Sa oras na ito, sa entablado, na sinamahan ng mainit na palakpakan at pagsabog ng karnabal, pinigilan ng kasambahay ang kanyang kaguluhan at sumigaw ng malakas. Ngayon, ibinalita ko na opisyal na nagsimula ang sikat na Super Festival. Kasunod ng opisyal na anunsyo ng Mayor Domo, ilang saludo ang bumaril sa langit, na sinundan ng ilang grupo ng mga mang-aawit na mabilis na pumasok sa venue, sumasayaw sa gitna ng masayang musika. Ang kapaligiran ng buong venue ay ganap na itinulak sa gauchaw sa oras na ito. Nag-toast din ang mga tao sa table ni Han Sanchen at binati sila ng masayang okasyon. Makalipas ang mga ilang minuto, natapos ang lahat ng pagtatanghal, at dahan-dahang umakyat sa entablado ang isang binata na nakagaganda ang damit. Siya ay may banayad na ugali, maharlika na may halong kagandahang asal, at kagandahang asal na may pahiwatig ng pagpapalagayang loob, hindi na kailangang mag-isip ng labis, ang taong ito ay dapat na pinuno ng mga seremonya. Gayunpaman, may isang bagay na masasabi, ang gayong mahusay na Master of Ceremonies ay nagpaparamdam sa mga tao na napakaliwanag. Lahat, ang kahangahangang pagtatanghal ng kanta at sayaw ay natapos na pansamantala, ngunit ang kaguluhan ay hindi titigil. Sa susunod, pangungunahan ko ang lahat sa buong grand auction. Narito rin ako upang hilingin na lahat ay makabili ng isang bagay na gusto nila sa auction. Ngayon, mangyaring makabuo ng unang item sa auction. Nang matapos siyang magsalita, tatlong katulong ang nagtulak ng isang maliit na kariton pataas. Ang kariton ay natatakpan ng pulang tela, ngunit sa paghusga sa hugis nito, ang mga lote sa loob ay hindi malaki. Ang tinatawag na magandang simula ay nangangahulugang isang magandang pagbubukas, kaya nagpasya si Zhuang Nai na ang unang item sa auction ay dapat na may hindi pangkaraniwang kahalagahan at halaga. Naniniwala ako na narinig mo na ang bagay na ito sa backyard market dati, ngunit iba ito sa isang iyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, isang grupo ng mga tao ang tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, lahat, pati si Han Sanchen, ay medyo nalito. Ang ibig niyang sabihin noon ay dapat ay nakakita na sila ng mga katulad na gadgets sa backyard sales area noon pa. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay nangangahulugan din na ang mga bisitang naruroon ay maaaring may mga ganoong bagay. Kaya ano kaya ito? Malinaw na iisa lang ang sagot, at iyon ay ang mga ganitong bagay ay dapat na napaka-espesyal sa libreng lugar ng pagbebenta ng customer, kung hindi, imposible para sa mga sikat na tindahan na ibenta ang mga ito sa kanilang sariling mga auction. Pwede ba? Tila nasa isip ni Joe yung ang sagot. Tila sabay na sinagot ni Han Sanchen at Su Yingxia, at itinoon nila ang kanilang atensyon kay Shangguan at sa kanyang anak na babae sa hindi kalayuan. Oo, sa buong backyard sales area, kung meron man talagang memorable, or feels like a rare treasure, then there is only the soul of the weapon sold by the Shangguan family. Kung ito man ay ang kalidad ng mismong kayamanan o ang paraan ng pagbebenta nito ng pamilya Shangguan, masasabing ito ay medyo kakaibang pag-iral. Tiyak na naaayon ang mga ito sa kasalukuyang inaalok ng mga sikat na tindahan para sa auction. Nakikita na ang mga mata ng maraming kilalang bisita sa pinangyarihan ay bumagsak sa bahay ng Shangguan, malinaw na nahulaan ng lahat kung ano ang aming unang auction item. Ngumiti ang Master of Ceremonies at saka tumanggo sa tatlong utusan, agad namang itinaas ng katulong na nakatayo sa gitna ang pulang tela sa mesa. Sigurado, sa mesa, isang puting sandata na kaluluwa ang inilagay doon, hindi gumagalaw. Wow, ito ay talagang isang kaluluwa ng sandata. It's interesting. This weapon soul has always been rare to find, but not only did it appear at this grand ceremony, but there's two of them at once. Medyo overwhelming nung time na yon. Oo,
Medyo nakakahiya, pero parang interesting din. Nagkatinginan din muli sina Han Sanchen at Su Yingxia sa gitna ng usapan. Sa totoo lang, ang unang item sa auction ay medyo lampas sa kanilang imahinasyon. Sa paunang hula ng dalawang tao, ang unang bagay na ito ay dapat na isang bihirang kayamanan na katulad ng isang tableta. Ngunit hindi ko inaasahan na ito ang kaluluwa ng sandata. Parang walang kabuluhan ang inaasahan ni Kuya So. I didn't expect that the first thing will be the same thing as yours. Lumapit si Jo Yung sa mga oras na ito at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ngumiti si Han Sanchen, wala siyang pakialam, tutal hindi naman ganito ang pakay niya sa pagsali sa seremonya, ito ay para lamang mag-aksaya ng oras at umasa sa kung ano ang magiging huling malaking bagay. Pero sa mga sandaling ito, biglang nagbago ang isip ng MC sa stage. Lahat, alam kong may mga tao na maaaring bumili ng kaluluwa ng armas mula sa pamilya ng Shangguan, kaya iniisip nila na paulit-ulit ang kahulugan nito, kaya maaaring ayaw nilang bilhin ito, ngunit dapat kong sabihin ng maaga na ang ideyang ito ay napakamali. Kahit, sa isang tiyak na lawak, ang mga taong may dating armas na kaluluwa ay dapat bumili ng kasalukuyang isa. Alam mo ba kung bakit ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!